Chenilyn, Chenilyn. Kwento ni Randy Garlitos at iginuhit ni Lisa Flores. Tuwing umaga, sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binibigkas mo ito, mayroong magic na nangyayari. Biglang magtitilian ang mga kaldero at siyanse sa ibabaw ng kalan. Huhuni ang kaldero ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalansingan ng mga kutsara at tinidor. Tapos, sa isang iglap, busog na si tatay. Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Dadagundong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ang mga sipilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos, sa isang iglap, mabango at malinis na si kuya. Biglang iinit ang plantsyang nakatago. Tatakbo ang kabayo, natangay ang lukot na palda at blusa. Tapos, sa isang iglap, unat ang lahat ng damit ni ate. Biglang magsisibangon ang basahan at sabon. Magsasayawan ang mga bunot at walis. Tapos, biglang makintab at mabango ang buong bahay. Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang manyika. Magiging nanay ko siya sa bahay-bahayan. Magiging taya siya sa taguan. Tapos, paglingon ko, nakaupo siya, natutulog. Bago ako matulog, ang pangalan pa rin niya ang maririnig. Kasi may magic ang pangalan niya. Chenilyn, ang kape ko, akin na, sabi ni tatay. Biglang maghahalo ang kape, asukal, at umuusok na tubig. Chenilyn, ang sapatos ko, relo ko, nasaan na? Tanong ni kuya. Magsisilabas ang mga sapatos at relo mula sa kung saan. Chenilyn, ang isusuot ko, ihanda mo na, tili ni ate. Magrarampahan naman ang mga pantalon, palda, blusa, at medyas. Chenilyn, ang pinagkainan, hugasan mo na, utos ni nanay. Magsisiligo na ang mga plato, platito, kutsara, at tinidor. Basta tatawagin mo ang pangalan niya, mayroon nang iniinom si tatay sa kwarto. Nakita na ang nawawalang gamit ni kuya. Handa na ang damit ni ate para bukas. Malinis na ang mga gamit sa kusina ni nanay. Kapag ako na ang tatawag ng Chenilyn, papasok siya sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod. Pawis na pawis. Hingal na hingal. Latang lata. Pero kapag mayroon siyang kukwento sa akin, ang kwarto ko nag-iiba ng anyo. Nagiging dagat ito kapag kami ay mga sirena. Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa ni Chenilyn ang laging bida sa marami niyang kwento. Tapos, tulog na kaming dalawa. Chenilyn! 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 Isang umaga, nagkagulo sa loob ng bahay. Ilang beses nang tinatawag ang pangalan niya, pero walang nangyayaring magic. Chenilyn! Chenilyn! Sabi ni tatay. Chenilyn? Chenilyn! Tanong ng kuya. Chenilyn! Chenilyn! Sigaw ng ate. Chenilyn! Chenilyn! Utos ng tatay. Chenilyn! Tawag ko. Pero walang nangyari. Bigla kaming nagsusugod sa kwarto niya. Pagbukas namin, maraming magic ang nangyayari. Mayroong 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 nako, si Chenilyn hindi makapagmamagic.
May trangkaso sa Chenilyn, sabi ng tatay. Dali-dali siyang pumunta sa telepono. Bumulong-bulong si tatay sa hawakan. Tapos sa isang iglap, biglang dumating ang doktor. Pumunta naman si nanay sa kusina. Naghiwa-hiwa siya ng karne ng manok at gulay. Hinugas-hugasan niya ang mangga at dalanghita. Nagtimpla-timpla siya ng tsaa at tubig. Sa isang iglap, may pagkain kagad para kay Chenilyn. Dapat tayo muna ang maglilinis ng bahay, sabi naman ni na kuya at ate. Nagbunot ng nagbunot si kuya, nagwalis ng nagwalis si ate. Naglaba ng naglaba si kuya, nag-ayos ng nag-ayos si ate. Tapos sa isang iglap, biglang natutong maglinis ng bahay sina ate at kuya. Para makapagpahinga si Chenilyn, nagkwento naman ako ng nagkwento. Biglang nagbago ang kwarto ni Chenilyn. Naging bughaw na langit ito nang naging piloto kami. Naging entablado ito nang naging mananayaw kami. Tapos sa isang iglap, nakatulog si Chenilyn. Mula noon, iba na ang maririnig sa loob ng aming bahay tuwing umaga. At dito natatapos ang kwento.